Guys, so kamusta? So mula nung binili natin yung ating Ford Everest Titanium, hindi pa tayo nakakagawa ng video rito. So yung unang video na gagawin natin ngayon, uwi kami ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Papa full tank lang muna ako rito sa Petron, favorite yung gasoline station. Full tank. Sa mga nagtatanong nga pala, yung ating Ford Everest Titanium, iba na to. Ito na yung bi-turbo. Ano, bi-turbo 2.0. So may mga nagsasabi mas matipid daw sa diesel kasi nga bi-turbo. So may mga nagsasabi naman mas malakas sa diesel kasi bi-turbo. So ngayon malalaman natin kung ano yung totoo. Matipid nga ba sa diesel to or mas malakas? Okay, samahan nyo ako, uwi kami probinsya. At yung aming Everest nga pala is a 4x4 guys ha. 2.0 to pero 4x4. Okay, so napakita ko pa ba yung engine? Kabisado nyo naman na to. Ayan, pakita natin yung engine. Ayan, bi-turbo 2.0 Ford Everest 2020 model to. So pinapa-full tank lang muna namin. Malapit na yata ma-full tank. Tumaas na naman ang diesel ngayon, 58 pesos na. Naka 2,000 na ako. Okay. Ay. Yan guys, so nakapagpa-full tank na kami. At eto, nalagasan agad ako ng 3,200. Agad na nalaga sa akin. Okay, so full tank pero syempre kailangan natin mag-reset. Reset muna natin yung trip A natin, trip 1, and then yung trip 2. Reset na rin natin yan. Tandaan nyo na lang din yung ating ano, ayan, nakikita nyo na ba? Mileage natin 46,290. Na-reset na natin yung trip 1, trip 2 is 0 na. And let's go back na sa ating biyahe. Now guys, na-tiyempo. Ano nga pala ngayon? Chinese New Year nga pala ngayon, long weekend. Friday kami bumabiyahe. Ito kami sa may Mindanao Avenue, papunta kaming Smart Connect Expressway. Grabe pa traffic na. Kaya pala kahit na mag-ano kami, ang tinuro kasi sa amin ni Waze is NLEX, SCTEX, tapos CLEX. 3 hours ang biyahe papuntang Cabanatuan. Samantalang kapag hindi kami nag-CLEX tsaka SCTEX, 4 hours. Grabe, dito palang traffic na. So dito na tayo guys sa NLEX, kapapasok lang namin. So ito yung Valenzuela. Makikita nyo ang bilis ng biyahe. Kahit long weekend, pata mo ano? Kahit long weekend, wala naman palang traffic eh. So ayos yung trip namin for today. Walang traffic. So doon na lang siguro kami ulit dadaan sa favorite spot namin, yung bypass, Plaridel Bypass Road. Para ano, mas mabilis din kasi yung ano, mas maikli lang yung tatakbuhin. Hindi naman traffic pala eh, oh. Sarap. And guys, so lumabas na kami ng Balagtas exit. Sa mga pamilyar, Plaridel Bypass Road ang tawag dito, kaya medyo traffic na. So nag-expressway lang kami from Smart Connect Mindanao Avenue hanggang Balagtas exit. Makikita ninyo sa gauge natin, naka 25 kilometers na tayo. Average namin is 10.8 kilometers per liter. So ito na yung kinasalubong namin. Kaka-exit lang namin ng toll gate, Balagtas. So hindi naman masyadong traffic dito. Medyo may mga choke points lang. Tsaka kaya gusto ko rin makita ninyo na dito kami dumaan kasi syempre isa sa mga naging factor para sa traffic is sa fuel consumption, traffic. 'Di ba? Pangit yung ano purong expressway. Ayoko dumadaan ng purong expressway nang nagfo-fuel consumption test. Kasi mas reality yung lagi ako nasa city. Kaya i-minix ko na rin kahit papaano. Pero yung city kasi natin, abutin kami ng mga 115 yata kilometers. So 25 kilometers lang yung aming expressway. Konti lang talaga expressway. Okay guys, update tayo. Mag-aalas 6 na kaya medyo madilim na rin. Kalalabas lang namin ng bypass road. So nandito kami sa ano ba to? San Ildefonso ba to? San Rafael? Basta kalalabas lang namin ng ng bypass road. So nakaka 48 kilometers na kami, and ang naging average na namin ngayon is 10.9 kilometers per liter. And talagang traffic na. So kanina nung nandoon kami sa may bypass road, nakita nyo naman yung situation. Siguro mga nasa maximum speed namin doon 50 kilometers per hour. Pero dito mas matindi. Dito bumper to bumper na pala. Parang ano rin, parang nasa EDSA lang din kami rito. So mukhang lalakas yung fuel consumption natin dito. Okay, so nandito na kami sa Nueva Ecija. Nakaka 70 kilometers na kami. Ayos din yung ginawa nila rito. Medyo maliwa. Since wala masyadong street light, ang ginawa nila, nilagyan nila ng ilaw yung mga
yung gilid, napapansin nyo ba sa video? Yan ay arko ng ano, Kabanatuan. Hindi kita sa video. Sa Kabanatuan na kami guys, finally. Na 7 o'clock na. Pero yung gauge namin, eto, pakita ko lang muna. Yung gauge namin, pag-session nyo na guys, madilim na kasi. 72 kilometers na tinatakbo namin, nakaka 9.7 kilometers per liter according sa aming gauge. Kasi nga, city to. Sa mga pamilyar, Pan-Philippine Maharlika Highway. 3 hours and 18 minutes na biyahe, nakarating kami after 105 kilometers na takbuhan. Sabi rito 9.8 kilometers daw yung fuel consumption natin. City driving yan guys ha, binagtas namin yung buong Bulacan hanggang dito sa Nueva Ecija. Pero, syempre alam niyo naman ako, pag gumawa ako ng fuel consumption test, hindi dyan natatapos yan. Kailangan dun tayo sa actual, full tank, sagad. Okay, so, gabi na kami nakarating. Ano na? 8 o'clock na ng gabi, so hindi na ako makakapag-video ngayon. Bukas na tayo magkita-kita ulit. Okay guys, so ngayon construction worker for a day muna kami. Tulong-tulong kami nila tito, ni Papa, tsaka ni Pinsan. Binabaw namin yung tubo ng tubig. Para pag kinabitan kami ng... Ano para saan niya pa? Hindi naman pa tubig yan. Ay, papalaman yan. Para makakaya naman, maduro. Gets ko na. Yan. Eh tayo lang yung nagganyan, okay lang yan pa? Ay si Tito naglalagay ngayon ng grout. Grout sa tiles. Ayos. Kanya-kanya kaming gawa. Ikaw, Pinsan. Kumusta? Electrician namin. Ayos. Ano, pwede na lagyan ng disco dito. Strobe light na. Oo. Kung ayos na dyan, Pet. Pet, damay muna kaya doon, Pet. Ano ba? Doon, yung mga bandit na bato doon. Oo. Parang malinis na, no? Sige. Hindi, yung ano? Semento daw, sabi ni Foreman. Nagagalit. Nagagalit si Foreman. Nangyari po sa Foreman. Ang hirap. Ha? Ang hirap, pagpantay. Or, patay mo nga! Ha? Patay mo. Tuwing kita eh. Hey guys, so Sunday na. Uwian time na, back to Manila. Kita. Uwian time. Check muna syempre. Check muna ng sasakyan bago umuwi. Mamaya pala, magpapaano na tayo. Dito na ako sa probinsya magpapadiesel. Medyo mura rito eh. Sayang din yung piso per liter. Nakakaano naman na tayo eh sa biyahe natin. Ilang kilometro na ba? Pwede na rin basayan yun. Basta lumampas na tayo ng 100 kilometers na takbuhan. Alam po naka 110 din ako. Tingnan natin. Nakailang kilometers ba ako natakbo kagabi? 112 din naman pala. Based dito sa gauge natin, 9.3 kilometers per liter. Sa gauge yun ha. Pero magpapapull tank tayo para malaman natin yung actual na consumption. Kasi kahapon nagpapull tank tayo. Sagad. Hanggang bunganga. So syempre hindi na masyado na detect ng fuel gauge yung ganong ano, bawasan. So as of now, okay na yung ating langis ng makina. Nag-check na rin naman ako nito sa Maynila. Yung ating transmission fluid. Okay. Wait lang. Actually naka-condition naman syempre yung ating car. Bago naman tayo bumiyahe pa probinsya is nag-check na rin ako. Tires. Everything is good. So start na natin. Let's check na. At naglilik, nag-ano na rin sila. Naghakot na ba sila? Naghakot na sila Pinsan. Ako mag-i-start na. Yun. Aircon. Yan na yung Petron. Papadiesel muna tayo rito guys. Mas mura kasi dito ng piso kung di ako nagkakamali kaysa sa Maynila. Petron. Oh, di ba? 58.4. Dito 57. Tinakpan pa yung ano. 9 pala, 9. 57.9 no? 57.65. 80 centavos lang naman pala. Okay guys, so ito na. Tapos na tayong full tank. And nagpatkarga na naman ako ng 600 pesos. Wait lang, 600 pesos.
na diesel. Makikita ninyo sa 113.8 kilometers na tinakbo natin from Manila to Nueva Ecija, base dito sa gauge natin is 9.1 kilometers. May calculator ka, Paul. 9.1 kilometers per liter daw. So naging biyahe natin is 113.8. Sige nga, 113.8. 113.8. Ang nakonsumo nating diesel is divide mo by 11.47. Ilan lumabas? 9.92. 9.1 kilometers dito, 9.92. Almost 10 kilometers per liter. 4x4 guys. 4x2. 4x4 pala. 4x4, 2.0. Tapos sa city kami dumaan. Hindi kami nag-expressway. Ngayon, expressway na kami pa. Ay, hindi. City pa rin pala. Plaridel Bypass Road. Babagtasin namin tong buong Maharlika Highway. Papuntang ano yan, Bulacan, lahat. Tapos Plaridel Bypass Road, tapos yun na, doon na kami mag-expressway sa Balagtas hanggang Smart Connect. So ganun din yung naging biyahe namin kahapon. So considering natin almost 10 kilometers per liter para sa isang 4x4 engine is wow, actually impressive. Kasi yung Everest ko dati, yung 2.2 liter na 4x2, 9.9 yata yun nung ginamit ko rito. So matipid din kahit 4x4 to. Okay, so ayos din.